Kapag dinescribe ko po ang mensahe na maririnig ninyo, mabilis pumasok sa mind ko na ito ay nakakagamot sa buhay na maraming kaguluhan at kapaguran. Lahat ng tao, naniniwala po ako na gusto ang kaayusan sa anumang area sa buhay. Dahil dyan, marami po ang mga sinusubukan ng tao para maging maayos at successful ang buhay niya. O ganun pa man, marami pa rin ang nabibigo sapagkat bihira ang tumututok at pumipili sa maliwanag na pamamaraan ng Diyos. Diyos na hindi nagkakamali, pero hindi po siya ang palaging pinipili. Kaya ang result, maraming ginagawang mali. Palaging nagkakamali. Palaging nagkakasala. Bakit po? Kasi hindi naayos, hindi binabantayan ang, pakinggan niyo pong mabuti ito, ang kabuuan ng pagkatao. Kahit po sa oras na ito, pwede niyo pong tanungin ang sarili niyo dito sa sinabi ko na yan. Well, marami po ang hindi nag-aayos at hindi binabantayan ang kalagayan ng kanyang soul o kaluluwa. Marami po ang hindi nakakaalam o hindi nakakapansin na ang soul po natin na hindi nakikita ay posibleng matanaw ang kalagayan sa pamamagitan ng paggamit po natin ng ating pisikal na mata. Sa babasahin ko po, maririnig ninyo ang warning mismo. Again, ang warning po mismo ng Panginoong Jesus. Matthew 5, verses 28 to 29. Ang sabi po niya rito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip. Well, dyan po sa binasa ko, sa tingin po ba ninyo nagbibiro lang si Jesus dito? Kailan po ba hindi naging seryoso ang Diyos na banal? Walang totoo, sinabi na niya na siya ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi po ba? Yan ay nasa Malakay 3 verse 6a. Sabi nga niya I, the Lord, do not change. Well, ngayon po, pakinggan natin ang mga sinabi pa ng Panginoon dito. Sabi niya, kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, well, pakinggan niyo po ang payo ni Jesus. Ang sabi niya, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Grabe, hindi po ba? Masyadong mabigat pakinggan ang sinasabi ni Jesus dito. At naniniwala po ako na sa lahat ng nakabasa na nito, pero nagpapatuloy pa rin gamitin ang mata sa kasalanan, I believe isa po kayo sa gustong padalhan ng Panginoon ng kanyang salita. Well, ano po ang pinapakita ni Jesus dito? Well, dito po, maliwanag niyang pinapaalam sa ating lahat kung gaano ka-dangerous ang kahit simple o patago lamang na masamang paggamit ng ating mga mata
ang masamang desire o pagnanasa ay siguradong magdadala sa atin sa impyerno. Bakit po? Kasi ang anumang kasalanan po, kapag, tandaan niyo po ito, kapag pinapasok mo ito, alam niyo mangyayari, madadagdagan pa ito ng iba pang kasalanan. Yun po yung point dun eh. Example, ang nagnakaw, kapag po sila ay na-confront, ang tendency nila palagi, nagsisinungaling. At sa mga malalang klase ng pagnanakaw, pwede ring pumatay ang mga nagnanakaw, mapagtakpan lang nila ang nagawang kasalanan. Well, dito po sa pinag-aaralan natin, kaya po ako sobrang nagagandahan kasi nararamdaman ko po yung sincerity ng Panginoon na tayo ay matulungan. Kasi nga, na-realize ko na itong message na ito ay parang bihirang mabuksan. At ako po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil sa bungad ng taon na ito. Ito po ay inilagay niya sa puso ko. Kaya po ako naririto. Isa lang ang reason, ang Diyos mismo ang nagmamahal po sa inyo. Una sa lahat. Siya po ang nagpadala nito para ang buhay po natin na maaaring litong-lito na. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa buhay natin. Well, ito pong pinag-aaralan natin ngayon ay isang napakalaking parte na dapat po bigyan natin ng halaga at pagtuunan natin na ang gusto ng buhay at banal na Diyos ang atin pong masunod. Kaya po, pinapa-expose niya ang hindi masyadong nahahalata ng marami. Tulad nga ng tungkol sa ating mga mata. Pag-isipan po ninyo, kung sa masama na paggamit pa lang ng mata natin, ayon kay Jesus, sabi nga niya po, magdadala na ito sa atin sa hell. Well, paano pa tayo hihingi sa Kanya ng pagpapala at pabor? Hindi po ba? Hindi lang naman po yan ang pagkakasala na nagagawa ng maraming tao. Yan po yung katotohanan na ibinubukas sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga na makita po natin dito ang tinuturo ni Jesus mismo na dangerous ang mga maling desires ng pagkatao o laman natin. At kapag hindi po ito na-control sa tulong ng banal na Espiritu, well, dadalhin po tayo nito sa kapahamakan o kaparusahan na walang hanggan, ang impyerno. Kaya sinabi po ni Jesus na mabuti pang dukitin o mawala ang isang mata kaysa pabayaan ng mata na hilahin ka sa kasalanan na ang kadugtong palagi, tandaan niyo po yan, basta kasalanan, ang kadugtong palagi ay impyerno. Sapagkat pag hindi ka umalis sa kahit kapirasong kasalanan, yun nga po, paggamit lang sa mata, pagsulyap lang ng masama. Sabi na ni Jesus, siya na po nagsabi, di ba? Papunta sa impyerno ang taong ito. So, bawat isang kasalanan na hindi tinatalo o kinakatakutan ay magdadagdag pa ito ng magdadagdag ng iba pang mabibigat na kasalanan. Ganyan po yung kaaway natin Yun lang naman yung lagi niyang inaabangan sa atin para siya makakilos ng masama sa atin Anong gagawin natin? Lahat ng klase pong tukso talaga. Lahat ng tukso, na alam yung tukso, masama. Siya po ang nagturo niyan sa atin.
Itong tinatalakay ko po ngayon, isang part lang po ito. Marami pang klaseng tukso ang pwede nating pag-aralan. At tandaan niyo po, kapag hindi po natigil o tinigil, tinalo anumang kasalanan, itong mismong kasalanan ay para po tayong tatalian. Tatalian niya tayo para hindi natin matanggap ang mga kailangan na hinihingi po natin sa Diyos. Kaya sa part na ito, makikita nyo na umaaninag na ninyo. At pwede nyo sabihin sa sarili nyo, kung honest po kayo, pwede nyo sabihin na baka ito yung hadlang sa marami kong hinihingi sa Panginoon. At sisiguraduhin ko po, kung kayo po ay isa sa nakakaramdam ng guilt dito sa ating pinag-aaralan, isa rin po ang sasabihin ko, sobra po kayong mahal ng Panginoon pa rin. Di po ba? Kasi buhay pa kayo, buhay pa tayo para po baguhin ng mali, iwasan ng anumang uri ng kasalanan, kahit gaano ito kaliit, sapagkat ito po ay pasukan na ng ating kaaway upang tayo ay lalo nilang idiin sa mas malalim pa at malaki pang kasalanan. Kaya nga po, sa umpisa pa lamang ng taon na ito, bithiin na po nating mabantayan ang lahat ng miyembro ng ating katawan. Gawin po nating inspirasyon ng madiin at seryosong warning ng Panginoon na kahit ang paggamit lamang sa mata natin, saan man tayo naroroon, with a lustful intent, ay enough na para mapunta sa hell. O sa mga nag-iisip na parang sobra naman, ang sagot po ay, hindi naman tayo Diyos para magsabi noon. Di po ba? Ang binasa ko lang, yung sinabi po ng Diyos, tayo, hindi naman po tayo Diyos. Pagkatapos lahat ng kailangan natin, gusto nating makuha sa Kanya, bakit hindi po tayo makikisama sa Kanya sa pagsunod sa gusto Niya? Hindi po ba? Ang totoo lamang po, imagine niyo nagpapadala siya ng word Niya kasi, gusto Niya lang po tayong tulungan para tayo maging kaisa, ka-espiritu Niya. Para, ito pong maganda para makasama po tayo sa kaharian Niya. Yun ang pinakamimiti po ng Panginoon Kaya nga po nagbigay siya ng buhay Niya sa cross. Hindi lang yun, bago pa yun Ang isang magandang nireveal ng Panginoon sa akin. Kaya bilib na bilib po ako sa Panginoon Imaginin po ninyo, Diyos siya. Hindi naman siya tao. Nag-decide ang Ama, ipadala si Jesus dito sa lupa. Para ano po? Lahat para ang kabutihan sa atin Imagine, pinadala ng Ama si Jesus dito sa lupa. Ang isang unang pakay Niya, tubusin po tayo sa kasalanan. Yung pagtubos, hindi basta-basta. Ang ibabayad po sa kasalanan natin para mabura ito, mismong dugo Niya Can you imagine, yung Diyos hindi tao, nag-anyong tao, hindi magpakasarap dito sa mundong kinreate Niya. Hindi po Isa lang ang pakay Niya Bumaba siya sa lupa kasi alam Niya, wala po tayong pag-asa. Wala. Sa kapahamakan tayo pupunta lahat. Imagine that love. Kaya nga, napakasarap. Isip-isipin yung sinabi sa Bible, di ba? John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinadala Niya ang bugtong, meaning kaisa-isa Niyang anak na si Jesus. Para sino man, tingnan niyo po, sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung Jesus na yan na pinagmamalaki ko po sa inyo na nagmamahal sa ating lahat,
Yes, kahit yung may kasalanan o nagkakasala pa, sigurado tayo na kaya pinadala ang salita kasi ito ay para sa lahat, sa ating lahat na makasalanan. So, pagpapatuloy ko po ang salita na padala ng Panginoon tungkol dito sa nagagawang kasalanan ng ating pisikal na mata. Tulad ng sinabi ko kanina, gusto niya tayong tulungan para maging kaisa po tayo. Hindi tayo walay sa Diyos. Para maging kaisa tayo. Maging ka-espiritu niya tayo. Para ikarapat dapat po tayong makasama sa kaharian niya. Kaya po, pinag-aaralan natin ang topic na ito na bihirang-bihira nga. Marinig, pero grabe ang derechahang epekto nito. Tandaan niyo po, ang mali at makasalanang paggamit sa mata ay magdadala sa atin sa impyerno. Maliwanag po na ipinagtapat sa atin ng Panginoong Hesus na ang kanyang will o kagustuhan para po sa mga gustong sumunod sa kanya at mapagpala niya ay layuan, kamuhian ang anumang uri ng kasalanan ng laman. Lalo na sa mga tinatawag na Kristiyano at naglilingkod na sa Diyos. Well, tandaan po natin, ang mata ng Diyos ay hindi katulad ng mata natin na pumipikit. Ang lahat ay nakikita niya. Pati ang ginagawa o kahit tinitignan lang ng ating mga mata, alam niya ito. Nakikita niya ito. Kaya mayroon po siyang sinasabi para sa lahat ng ayaw mapunta sa hell. Again, gusto ko pong ipaalala sa inyo ang sinabi sa Matthew 5 verses 28 to 29. By the way, si Jesus po ang nagsasalita nito. Ang sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae nang may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip. So parang kahit sa isip pa lang, sinasabi ng Panginoon, tinetake niya ito bilang isang pangangalo niya na. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, ito nga yung sinabi ni Jesus o payo niya, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. So, tandaan niyo po na si Jesus, hindi po siya nagbibiro. Hindi na yan ginawa o ginagawa. Bawat salita po niya ay totoo. Sapagkat siya ang salita. Yan po ang mababasa nyo sa John chapter 1. At siya rin ang katotohanan. John 14:6. At siya rin lamang ang way para makapasok sa langit. Kaya hindi po natin bantayan ang lahat ng dapat nating bantayan sa buhay natin. Lalong-lalo na doon sa kaloob-looban natin na hindi nakikita sa labas. Well, kahit po yung hindi nakikita ng tao, kailangan po binabantayan natin yan. Itong laman ng isip natin, ng puso po natin. At hindi lamang yan. Ang maganda, talagang sinisigurado po natin na sa lahat ng oras
Hindi man tayo nakikita, yan po yung maganda na dapat matagpuan sa atin ng Panginoon. Na sinisigurado natin na sa lahat ng oras, hindi man po tayo nakikita ng ibang tao, maaalala natin, nakikita tayo ng Diyos. O nakikita naman tayo ng Diyos. Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Kasi Siya ang Diyos ng langit at ng lupa. Kaisa-isang Diyos na nagmamahal sa atin na walang katulad. Diyos na nagbabantay sa atin para magawa ang tama at kamuhian at itakwil ang anumang uri ng karumihan na nagdadaan sa isip, sa mata, at ginagawa ng ating katawan. Tinuturo niya po ito para maabot natin ang kabanalan. Kasi yan po yung tinatarget natin maabot ang kabanalan. Kaya binabantayan po natin ang lahat ng miyembro ng katawan natin kasi gusto nating maabot yung kabanalan. Sapagkat sinabi na niya, "Be holy, for I am holy. Without holiness, no one will see the Lord." At ang sabi rin ni Jesus, "Be perfect, for my Father in heaven is perfect." Well, yan po ang pinakamahalagang pangunahing mensahe na gusto ng Panginoon na manatili sa bawat buhay po ninyo, nating lahat, upang maranasan ang Kanyang pabor at ang lahat ng mahalagang pagpapala na sa Kanya lamang manggagaling. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages.
host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMSGO community.